Napasakamay ito ng pamilya Cojuangco Aquino sa pamamagitan ng isang kasunduan na sila ay umutang ng pera sa GSIS at ginarantiyahan sila ng Central Bank na pahiramin sila ng pera sa isang kasunduan na pagsapit ng 10 taon ay ibabalik sa amin ng mga manggagawang bukid ang lupain ng buong Hacienda Lucita. Pero ito ay hindi ginawa ng pamilya Cojuangco Aquino. Nagpatuloy yung kanilang monopolyo at kontrol sa lupaing malawak ng Hacienda Lucita hanggang ito ay naipanalo. 1983 ay nagfile ng petisyon ang aming mga ninuno para muling buksan ang kaso ng Hacienda Lucita, at ito ay napagtagumpayan na naman ng aming ninuno noong 1985 na nagdala para magdesisyon ang Manila RTC o Manila Regional Trial Court sa sala ni Judge Pardo na nag-uutos muli na ibigay sa amin ang lupaing malawak ng Hacienda Lucita. Yon ang desisyon ng korte noong 1985, December 2. Ngunit sa malaunan, naupo bilang presidente ng Pilipinas si Corazon Cojuangco Aquino 1986 sa lakas ng pagkakaisa ng masa na ang akala natin at akala namin ay siya yung ina ng demokrasya. At ang kanyang centerpiece program ay uunahin niya ang Hacienda Lucita para ipamahagi yung buong lupain o ibalik na sa amin ang lupain ito. Saysay dahil iminaniobra ng pamilya Cojuangco Aquino sa pangungunan ni Corazon Cojuangco Aquino noon na i-reverse ang desisyon noong 1985. Kaya muling ipinasok kami sa mapaminsalang CARP at ipinasok kami sa stock distribution option na nagsasabi na kami na daw ang may-ari, isa sa may-ari ng buong malawak na lupain ng Hacienda Lucita. Pero ito ay hindi naganap sa eskema ng stock distribution option. Saan ka nakakakita? Saan ka nakakita ng isang stockholder o isa sa may-ari ng isang korporasyon na kapag hindi ka nagtrabaho ay wala kang share o dividend na makukuha? So yun yung aming tuloy-tuloy na pakikibaka. 1989 nagkaroon ng Memorandum of Agreement o MOA ang management at ang Cojuangco, ang mga manggagawa, para kami ay ituring na isa na sa may-ari ng kumpanya mula noong 1989 November 21 hanggang November 22 noong 1989. Nagpatuloy ang aming laban at na ito ay naganap nga ang aming pagkakaisa. Nag-file kami ng petisyon para mapasa amin na ang lupa noong 2003 December din yon, at nakamit at hindi ito tinugunan ng ating gobyerno hanggang sa mapilitan kaming magkaisa at nagkaisa kaming mga manggagawang bukid na itatag namin at itayo ang Welgang Bayan noong 2004 November 6 alas 12 ng tanghali, at naganap ang unang pag-disperse sa amin November 7 hanggang sa mauwi ang massacre noong November 16, 2004. So tuloy-tuloy yung aming pakikibaka hanggang sa namatay noong massacre ang 7 naming mga manggagawang bukid na anak ng mga manggagawang bukid na kabataang magsasaka. So, tuloy-tuloy yung aming pakikibaka hanggang sa naganap yung mga marami ang extrajudicial killing kagaya ng pagpatay kina Kagawad Abeladera na kagawad na city councilor ng City of Tarlac, Kapitan Rick Ramos, Kagawad
Road na ay Tirso Cruz at marami pang iba, kagaya nila Father William Tadena at ni Bishop Ramiento, na lihitimo ang kanilang suporta sa amin. Tuloy-tuloy yung kanyang maniobra na hanggang ngayon ay ito yung aming nakikita, na parang gusto kaming linlangin ulit ng mapaminsalang leaseback agreement sa buwatan ng DAR, ng park at ng presidente ng Pilipinas at ng pamilya Cojuangco Aquino para muli nilang makontrol yung buong lupain ng Hacienda Luisita. Simbolo, ang aming pong laban ay sentro at simbolo ng kahirapan ng buong mamayang Pilipino. Kung dito nga lang sa loob ng Hacienda Luisita hindi maipatupad at hindi magawa ng ating gobyerno ang sinasabi niyang tuwid na daan at pagbabago, paano pa kaya niya magagawa ito sa buong rehiyon ng ating bansa, samantalang ang buong magsasaka sa ating bansa na siyang pinakamalaking mayorya sa ating lipunan, sila yung walang makain, sila yung hindi makapag-aral, sila yung naghahanap ng pagkain, pero sila at kami yung nagpuproduce ng makakain ng buong sambayan ng Pilipinas. Naman po ako ay nanood ng isang talakayan sa TV at ang paksa po doon ay tungkol sa land reform. Sinabi ng isang matalino at katandaang panauhin doon na hindi raw dapat pagbahagi-bahaginin ang lupa dahil hindi naman daw totoo na ito ay pag-aari ng Diyos. Ito raw ang pinakamahinang teorya sa pamantasan. That the land belongs to God is the least plausible theory in higher education. Ako ay namanglaw dahil akala ko ang pagkatakot sa Panginoon ay panimula ng karunungan. At naroon sa harap ko ang isang taong obviously ay marunong at may pinag-aralan, ngunit hindi kumikilala at magpakumbaba sa kanyang mailikha. Simoy ng bukid at hamog sa linang, lunti ang paligid ang aking kinagisnan. Mahal na magulang at mga anak ko, dito isinilang sa lupang ito. Sa init na labis at salat na ulan, dinilig ko ng pawis ang lupang tigang. Binhi ay sumibol, nagusbong naguhay, nagbunga at bumuhay ng maraming buhay. Ngunit dumating ang araw, ang lupa'y naagaw at nasiil ng mga dayo at panyagang may mahiwagang dokumentong papel. Ang aking paniwala magmula pa noon, iba sa panukala na nakasulat
Doon ang sinabi ng pari ay di raw totoo, na Diyos ang may-ari ng lupang ito. Sa aking bulong at sigaw, tangis at hiyaw ay walang nakinig. Ngunit sa kataas-taasan, ang katotohanan kailan may dilingin. Ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan, Diyos din na hukom, Diyos ng katarungan. Babalik na ang hari, magsusulit kayo sa tunay na may-ari ng lupang ito.